Zoe's POV. Hawakan siya ni Desmond, ngunit mabilis siyang pumalag. Saka nagmamadaling naglakad palabas ng kwarto. "What's wrong, Clara?" Nagtatakang tanong nito habang sinusundan siya. "I'm sorry, Desmond. Hindi pa pala ako ready." Pagdadahilan niya rito, tinangka siya nitong hawakang muli. Ngunit mabilis siyang umatras, saka tumakbo paalis. Hindi siya makapaniwalang sa napakabilis na panahon ay nabaling kaagad ang pagtingin niya para kay Lucas. Hindi niya alam kung dapat siyang maging masaya na nakawala na siya sa malaking kahibangan kay Desmond. Hindi ba isang kahibangan rin ang umibig sa lalaking wala namang ibang nasa isip kundi ang yumao nitong asawa? Binuksan niya ang kanyang kotse, saka umiiyak na pinatakbo iyon. Pagdating niya ng condo unit ni Lucas, ay inabutan niya itong umiinom ng alak. Madilim ang mukha nito nang lingunin siya. "Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututo." May galit sa tonong sabi nito sa kanya. "Napakababa ng tingin mo sa sarili mo, Zoe." Halata ang disappointment sa mga mata nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nagtatakang napatitig siya rito. "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Lucas." Ayaw na sana niya makipagtalo na naman dito tungkol kay Desmond. Dahil sa totoo lang, hindi si Desmond ang iniisip niya ngayon. "Hindi mo alam?" Anitong napaismid sa kanya. "Sumama ka kay Desmond. Nag-check-in kayo sa motel. Napaka-cheap mo." "Sinundan mo na naman ako?" Iritadong tanong niya rito. Nag-usap na sila kanina ni Lucas na wag na siya nitong sundan dahil hindi naman iyon kailangan. Ang totoo, sinadya niya talagang sumama kay Desmond para matiyak niya kung ano ang unti-unti niyang nararamdaman para kay Lucas. "Oo, sinundan kita at nakita kong kabaliwan mo. Kaya ka niloloko ng lalaking yun kasi napakadali mong bumigay." Singhal nito sa kanya. Nasaktan siya sa sinabing iyon ni Lucas. Pero totoo naman yon. Hindi nga ba at napakabilis naman talaga niyang bumigay? Binigay niya kaagad ang sarili niya kay Lucas. Kahit na alam niyang habang nakikipagsalo ito sa kanya ng gabing yon, ay si Clara ang nasa isip nito at hindi naman siya. And yet, nagawa pa niya itong paligayahin ng buong puso. Ni hindi nga siya nag-alinlangan habang ibinibigay ang sarili dito. "Hindi ka na nahiya sa sarili mo?" Nangiinsulto pang sabi nito. Ayaw na sana niya itong patulan pa. Pero napikon siya nang tumayo ito at titigan muli sa katumawa ng malakas. "Kung alam ko lang na ganyang kakabaliw, hindi ko ibibigay sa iyo ang mukha na dati kong asawa. Binababoy mo mukha ni Clara." Mabilis niya itong sinampal ng ubod ng lakas. "Oo, sana nga hindi mo nalang tinulad ang mukha ko sa pagmumukha ng asawa mo." Umiiyak na sigaw niya rito. "Akala mo ba masaya ako sa pagkakaroon ng mukhang to? Ha? Hindi ko gusto ang mukhang to. Sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ko sa salamin, ay alam kong naaalala mo sa mukhang to ang yumao mong asawa. Nasusuklam ako sa sarili ko." Sigaw niya rito. Suklam na suklam ako sa sarili ko, kaya huwag ka magsalita na para bang gustong gusto kong magkaroon ng ganitong mukha." Aniya, saka tumakbo na papasok sa loob ng kanyang kwarto. Humahagulhol na ikinandado niya ang pinto ng kwarto. Paano niya mamahalin ang mukhang to kung sa tuwing tinitingnan siya ni Lucas ay ipinapaalala niya rito ang pumanaw nitong asawa? Kung bakit naman kasi iibig rin lang siyang muli ay sa lalaki pang ito. Inis na inis si Lucas. Naiinis siya kapag naiisip niyang kasalo ni Zoe kanina ang walang hiyang lalaking yon. Damn! Parang gusto niyang magwala sa sobrang galit na nararamdaman. Ibinigay niya ang mukha ni Clara kay Zoe. Hindi para gamitin lamang ito. Napakuyom ang kanyang mga palad. "Napaka-cheap. Niloloko na nga ng lalaking yun. Bumigay pa rin." Galit na sabi niya habang nakatitig sa hawak na bote ng whiskey. Sa halip na isaling pa niya sa baso ang alak, ay tinungga na lamang niya iyon. Parang gusto na niyang sugurin ngayon si Desmond at paslangin sa sobrang inis na nararamdaman niya. "Hindi ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos?" Parang engot na sagot niya sa sarili. Tumayo siya, bitbit ang bote ng alak at kinatok si Zoe sa kwarto nito.
Gusto ko lang linawin sa'yo na naiinis ako, hindi dahil nagsiselos ako. Ani ang bahagya pang natawa. Yun ang pinakahuling mangyayari, okay? Nagagalit lang ako dahil napakabaliw mo talaga. Sinabihan na kita na wag kang bibigay sa lalaking yun. Pero anong ginawa mo? Daig mo pang isang kalapating mababa ang lipad. Bago pa niya maituloy ang sasabihin, ay bumukas na ang pinto ng kwarto ni Zoe. Napangisi siya. For your information, hindi ko ibinigay ang sarili ko kay Desmond. Sumama lang ako sa kanya dahil may gusto kong masigurado sa sarili ko. Natama nga ako ng hinala ko. Nung hawakan niya ako, wala na ako nararamdaman na kahit na ano para sa kanya. Alam mo kung bakit? Tumalim ang kanyang mga tingin kay Zoe. Nandidiri na ako sa kanya. Nung magkadikit yung balat talaga naming dalawa ni Desmond, niwala na ako makapang-excitement kahit na ano. In fact, nasusuka na akong maalala man lang na minsang minahal ko siya. Alam mo kung bakit? Hindi siya umimik. Nakatitig lang siya sa babae habang nagsasalita ito. In fact, wala na nga siyang halos maintindihan sa sinasabi nito dahil umiikot na ang paningin niya. Dahil ikaw na palang mahal ko. Kaya nagpaubaya lang ako sa iyo ng gabing yun kasi may nararamdaman na ako sa iyo. Umiiyak na sigaw ni Zoe sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ang magkabila nitong balikat. Alam mo ba, Zoe, kung bakit galit na galit ako sa lalaking yun, ha? May kung anong kiliting gumapang sa buong katawan ni Zoe nang hawakan siya ni Lucas sa magkabilang balikat habang titig na titig ito sa kanya. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa Desmond na yun? Ngunit bago pa maituloy ni Lucas ang sasabihin, ay unti-unti na itong natumba sa sobrang kalasingan. Lucas! Natatarantang sabi niya habang inaalalayan ito papunta sa kwarto nito. Nakalimutan na tuloy niya ang inis na nararamdaman dito. Kaagad siyang naghanda ng maligamgam na tubig at nilinis ang buong katawan nito. Habang ginagawa iyon, ay naaalala na naman niya ang pinagsaluhan nilang dalawa ng nakaraang gabi. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata para pukawin ang init na nararamdaman. Pero paano ba niya pupukawin ang pananabik kung ganito kakisig ang tuksong nasa harapan niya? Pinigilan niya ang sarili na huwag itong tingnan. Hindi madali para sa kanya ang ginagawa niyang ito. Napahinga siya ng malalim. Baka naman infatuation lang itong nararamdaman niya. Maaari pa rin namang makaramdam ng infatuation ng isang 27-year-old na gaya niya, hindi ba? Binilisan na niya ang pagpupunas sa katawan ni Lucas. Akmang tatayo na siya nang hawakan nito ang isang kamay niya. Clara! Sambit nito sa halos pabulong na tinig. Nagulat siya nang kabigin siya nito at kaagad na hinagkan sa labi. Para kasing bilis ng flat iron na nag-init ang buong pakiramdam niya. Paano niya pipigilan ang damdamin kung sa hagkan lang ay nagpapatangay na siya kaagad? Ngunit kahit anong gawin niyang pagkondisyon sa kanyang sarili, ay hindi niya makontrol ang pananabik na nararamdaman para kay Lucas. Kilala na niya ang kanyang sarili. All out talaga siya once na nagmahal na siya. To hell with her pride. Wala nga yata siyang pride na natitira man lang para sa kanyang sarili kapag umiibig siya. Kaya nga siya nagawa ng kalokohan ni Desmond. Madali akong magpapapaniwala. Or siguro, kahit na alam na niyang pinaglalaroan lamang siya, ayun pa rin ang gusto niyang paniwalaan. Naramdaman niyang ibinaba ni Lucas ang zipper sa likod ng suot niyang blusa. May halong kilig at takot siyang nararamdaman, and yet, mas nananaig ang kilig. Isinantabi na muna niya kung ano man itong takot na namumuo sa puso niya. Bahala na. I'll cross the bridge when I get there. Aniya pa sa sarili. Kahit ang isang bahagi ng utak niya ay parang gusto na siyang kutusan. Hahayaan mo na naman bang maging bulag ng dahil sa isang lalaki? Magpapakamanhid ka na naman? Hindi ka pa ba natuto kay Desmond? Sasaktan mo na naman ang sarili mo? Alam na alam mo namang habang pinapaligaya ka ng lalaking to, ay ang asawa pa rin nito ang laman ng puso at isipan nito. Bakit hinahayaan mo na namang maging tau-tauhan ka? Ngunit ang kabilang bahagi naman ng utak niya ay parang nagsasabing, wala na ang asawa ni Lucas. Ikaw na ngayon si Clara. Taglay mo na ang mukha ng babaeng dati niyang minahal. So what's wrong with that? You might as well enjoy the ride. Ikaw na ngayon si Clara. Pag-aari mo na ngayon ang mukhang yan at wala nang makakaagaw niyan sa pwesto mo. Unless
gumawa na naman si Lucas ng isa pang Clara. Yes, kayang-kayang gumawa ni Lucas ng isa pang kagaya mo. In short, hindi ka gaanong mahalaga sa kanya. Kayang-kaya kanyang palitan. You're just his dispensable woman, right? Napakurap-kurap siya. Masakit sa kanya ang katotohanan iyon. Ngunit parang may sariling utak ang damdamin niya. Nahihirapan siyang lumagay sa tamang pag-iisip na mga sandaling ito habang hinahagan siya ni Lucas. Napapikit siya nang maramdamang naglakbay ang isang kamay nito papunta sa loob ng suot niyang palda. Ngunit bago pa mang tuluyang muling may mangyari sa kanila, ay bigla na lamang itong bumitaw sa pagkakahawak sa kanya. Nang tingnan niya si Lucas, ay naghihilik na ito. Hindi niya alam kung maiinis o matutuwang tinlugan siya nito sa kalagitnaan ng kanyang pag-iinit. Hindi naman talaga natutulog si Lucas. Nang matiyak niyang nakaalis na ng kanyang kwarto si Zoe, ay kaagad siyang namulat ng kanyang mga mata. Tumayo siya at kaagad na inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Ano bang ginagawa ko? This is so wrong. Ani ang nagtungo sa loob ng banyo upang pawiin ang init na nararamdaman. Pinagsisisihan niya ang nangyari noong nakaraang gabi sa kanila ni Zoe. And as much as possible, ay ayaw na niyang maulit pa iyon. Kaya nga kahit hirap na hirap siya kaninang bumitaw, ay naisip na lamang niyang magtulog-tulugan. Alam niyang nadadarang lamang naman ito dahil sa labis na pangungulila at ayaw niyang samantalahin iyon. Hindi niya matiyak kung ano itong nararamdaman niya para sa babae. Maaaring dala lang din ang labis na pangungulila niya kay Clara. Of course, sino ba naman ang hindi mahahalina ngayon kay Zoe? Taglay na nito ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Minsan nang nasaktan si Zoe sa bugok nitong asawa. Uulitin na naman ba niya yun? Sasamantalahin na naman ba niya ito tulad ng ginawa ni Desmond na iyon? Waring may narinig siyang isang malakas na halakhak sa loob ng banyo. Sira, huwag kang magmalinis Lucas. Hindi ba sinasamantala mo na rin siya? Una, ginagamit mo si Zoe para sa misyon ng inyong grupo. Pangalawa, ikinawam mo siya. Kaya huwag kang umasta dyan na parang ang linis-linis mo. Hinilamusan niya ang kanyang muka. Galit na galit siya sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang maging marupok siya. Ang unang natutunan niya, ang kanyang ama ay wag na wag paiiralin ang kanyang emosyon. Wag na wag siyang gagawa ng kahit na anong bagay sa panahon ng kanyang kalungkutan o labis na kasiyahan. And yet ng gabing yon, ilang sandali niyang nakalimutan ang habili ng ama. Once you press the button while you are in your extreme emotions, you are in danger, Lucas. Tila naririnig pa niya ang tinig ng ama. Damn, alam niya nabigay siya ng maling signal kay Zoe at kailangan niyang itama iyon sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, gabi ng espesyal na event para sa mga C at nagpaganda talaga ng husto si Zoe. Kung noon ay nilalait-lait lamang ni Felicitas sa mukha niya, ngayon ay kayang-kaya na niyang ilampaso ang pagmumukha nito sa taglay niyang bagong muka. Always feeling beauty. Ayun ang description niya sa alembong ng babae at hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo niya kapag naiisip na napakatagal pala niyang hinayaang apihin siya ng mga tao sa paligid dahil sa taglay niyang kapangitan. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang makailang beses na napaawang ang mga labi ni Lucas habang tinitingnan siya. Or mas tamang sabihin, habang tinititigan siya. Technically, mukha ng asawa nito ang tinititigan ni Lucas. Hindi ang mukha mo. Paalala ng utak niya sa ilusyonado niyang puso. Hindi ko na kailangang itanong pa sa'yo kung nagustuhan mo ang itsura ko, Lucas. Dahil kitang-kita ko naman sa itsura mo ngayon habang tinitingnan mo ko. May pait sa mga labing sabi niya. Ano, naaalala mo na naman bang asawa mo? Gusto mo na naman ba akong hagkan? May sarcasm na tanong niya rito. Look, Zoe. Anitong huminga ng malalim. I'm sorry sa nasabi ko. I did not mean to offend you. Hindi ko sana sinamantalang kalungkutan nating dalawa. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. I hope hindi ako nagbigay ng maling signal sa'yo. I mean, alam mong asawa kong iniisip ko habang while we were making out, right? Pagtutuloy niya sa sasabihin sana ng lalaki. Hindi pa talaga na kontentong saktan siya. Parang gusto talaga nitong matiyak na tagos hanggang buto ang sakit ng mga salita nito sa kanya para sabihin pa yon. Alam ko at hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa akin yon.
Yamot na sagot niya rito. Hindi ba sabi ko nga, pareho na naman tayong mature, kaya kalimutan mo na nangyari. At huwag kang hihingi-hingi ng sorry na, para bang guilty ka. Look Lucas, kung si Clara ang iniisip mo habang nagsasadali tayo, gusto kong sabihin sa iyong, si Desmond ang naiisip ko habang inaangkin mo ko. Pagsisinungaling niya rito. Yeah, inis na sambit nito. Kaya bang bilis-bilis mong sumama sa kanya sa motel? Ha? Alam mo na kung anong ginawa niya sa'yo. Diet, isang kalabit lang ni Desmond. Nakipagsalo ka na agad sa kanya. Ganyan ba kababang tingin mo sa sarili mo? Masamang taong lalaking yun. Naiintindihan mo ba ako? Anitong diniinang mabuti ang salitang masamang tao. As if hindi niya magets ang gusto nitong sabihin. Sabi ko nga sa'yo, mature na ako. Kung kanino ka man gustong makipagsalo kahit pa sa halimaw kong asawa, labas ka na doon. Gets mo rin ba ang ibig kong sabihin ha, Lucas? Inis na sagot niya rito saka nagmamadali ng lumabas ng condo unit nito. Inis na inis siya na hindi muna nito itinanong sa kanya kung bakit nga ba niya ibinigay ang sarili niya rito. Inis na inis siya na kailangan nitong paulit-ulit na magsorry sa kanya sa namagitan sa kanilang dalawa. As if namang napakalaking krimen ang nagawa nila. Ngunit mas kinaiinisan niya na habang sinasakop siya ni Lucas ay ang Clara na yon ang nasa isip nito at hindi naman talaga siya. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang nararamdamang sakit. Pinindot na niya ang press button sa elevator. Maya-maya ay nasa 11th floor na siya nang bumukas muli ang elevator at pumasok ang isang lalaki. Hindi niya alam kung bakit biglang kumabog ang puso niya, lalo na nang magtama ang kanilang mga paningin. Ngumiti ang lalaki sa kanya kaya napilitan siyang ngumiti rin dito. Pero ewan ba niya kung bakit may takot siyang nararamdaman habang naiisip na dalawa lang sila sa loob ng elevator at pakiramdam niya ay biglang bumagal ang takbo niyon. Iniiwas niya ang tingin, ngunit pasimple niya itong pinagmamasdan sa refleksyon ng stainless na elevator. Kung hindi siya nagkakamali, ay hindi nalalayo ang edad nito kay Lucas. Ang belt nito ay para rin kay Lucas. Waring hinulma para maging perpekto. Ipinikit niya ang mga mata dahil waring kinikilabutan siya habang lalo niya itong pinag-aaralan. Kaya naman nang bumukas ang elevator at marating nila ang basement, ay halos madapa siya sa paglalakad para puntahan ang kanyang sasakyan. Nangangatal ang kanyang mga kamay nang makasakay siya sa loob ng kotse niya. Hindi niya matukoy kung bakit siya takot na takot. Basta, may something sa mga mata ng lalaking yon na nakakapagpakilabot sa kanya. Napasigaw pa siya nang makita niyang kinakatok nito ang bintana ng kanyang kotse. "Miss," natatawang sabi nito. Itinaas ang hawak na panyo na hindi niya namalayang. Nabitawan pala niya kanina sa loob ng elevator. Binuksan niya ang bintana ng kanyang kotse. Salamat." Nangangatal pa ang boses niya nang magsalita. Ang lakas ng tawa ng lalaki na waring enjoy na makita siyang takot na takot. "Relax miss, hindi ako kumakain ng tao." Pabiru pang sabi nito nang iabot sa kanya ang kanyang panyo, saka napapailing na nagtungo na sa area kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Mula sa rearview mirror ay nakita pa niya ang plate number ng sasakyan ng lalaki. Kaya talagang tinandaan niya yon. At para matiyak na hindi niya makakalimutan, ay nirecord pa niya iyon sa kanyang phone. "Just in case may mangyari sa akin, isa sa mga suspects ng lalaking yon." Aniya sa kanyang video, saka mabilis nang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Paulit-ulit niyang nire-recall ang hitsura ng lalaki. Pati ang boses nito ay nakakatakot rin. As if gusto siya nitong sakupin ng buhay. Inayos ni Lucas ang suot na formal wear, saka iginala ang paningin sa paligid. Pansin niyang namumukod tangi ang kagandahan ni Zoe sa lahat ng mga kababaihang naroroon. Parang gusto na namang manumbalik sa kanyang mga alaala ang masasaya nilang alaanan ni Clara noong nabubuhay pa ito. Dahil sa kanyang tunay na pagkatao, ay sinikap niyang panatilihing hindi lantad ang kanilang relasyon. Ni wala ngang nakakaalam na asawa niya ito, maliban sa kanilang pamilya at ilang piling-piling kaibigan. "Listen iho, kailangan mapukaw ni Zoe ang pansin ni Don Felipe C." Paalala ng kanyang ama sa kanya na nagbalik sa kanya sa realidad. "She needs to get all the information we needed bago matapos ang gabing to." "Don't worry Dad,
Alam na lahat ni Zoe ang gagawin. And you have to get his daughter's attention, Lucas. Anyway, ilang panahon rin naman kayo nakapag-date ni Felicitas noon, hindi ba? Anang ama niya sa kanya. Hindi na siya kumibo pa. Bago pa niya makilala si Clara, ay nagkaroon sila ng mutual understanding ni Felicitas. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila dahil naging very demanding nito sa kanya. Sabi nito ay nang-ghosting siyang bigla. Pero sa kanyang palagay naman ay nagpaalam siya ng maayos dito nang sabihin niyang magpo-focus siya sa kanyang career bilang isang plastic surgeon. Akala niya ay naiintindihan na ni Felicitas ang salitang yon. Kaya minsang magsalubong muli ang landas nilang dalawa, ay nagulat na lamang siyang may hinanakit pa rin pala ito sa kanya. Actually, hindi aksidenteng magsalubong muli ang landas nila. Plinano talaga niyang mapalapit muli ang loob dito para sa misyong iniatang ng kanyang ama sa kanya. Sabi pa ni Felicitas sa kanya, ay siya ang kauna-unahang lalaking naging sanhi ng pagiging heartbroken nito ng halos 1 taon. What Felicitas wants, she gets. Kaya we're not finished yet, Lucas. Nakangisi pang sabi nito sa kanya, nag-araw na muli silang magkaroon ng communication. Makahulugang ngiti lang ang ibinigay niya rito. Maganda si Felicitas, kaya hindi na masama kung matitikman niya ito. Maybe it's about time na tuluyan na niyang burahin sa utak niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Talaga ba? Kaya ba lumikha ka na babaeng kawangis na kawangis ng asawa mo? Parang natatawang sabi ng isipan niya. Naglakad siya sa loob ng party habang hindi inaalis ang paningin kay Zoe. Parang gusto ko nang mapikon. I invited you here, pero sa ibang babae nakafocus ang atensyon mo. Dinig niyang mahinang sabi ni Felicitas na hindi kaagad niya napansing nasa tabi na pala niya. Magandang maganda ito sa suot nitong red dress na halos lumantad na ang hinaharap sa sobrang baba ng neckline ng suot na gown. Felicitas, aniya rito. Umangat ang mukha ng babae at nakangising tingnan si Zoe na abala sa pakikipag-usap sa ama nito. I personally don't know that woman, pero parang gusto ko nang mapikon dahil mukhang lahat ng lalaki ay sa babaeng yun nakatingin, including you. Hindi maitago ang iritasyon sa tono ng pananalita ni Felicitas. Napangisi siya. Hindi ko alam na sa ganda mong yan ay nakakaramdam ka pa rin ng insecurities. And for your information, I was not looking at that woman. I was looking at your father. Gusto ko sana siyang lapitan, pero mukhang makakaabala lang ako dahil hindi inaalis ni Mr. C ang tingin sa babaeng kausap nito ngayon. Pansin niyang napaismid si Felicitas. Alam siguro ng babaeng yon ang kahinaan ni Daddy, kaya sinasamantala. Napapailing na sabi nito saka tumitig sa kanya. Come on. Hinawakan nito ang isa niyang braso at hinila palapit sa ama nito. Makahulugang nagtama ang paningin nila ni Zoe kaya hindi nakalampas sa mga mata niya ang pagsimangot nito nang makitang kasama niya si Felicitas. Naikwento ni Zoe sa kanya na mortal nitong kaaway ang babae noong nasa kolehiyo pa ang mga ito. Kaya siguro, ganun na lamang kasama ang tingin ni Zoe sa kanila. Daddy, remember Lucas? Yung kauna-unahang nagpaiyak sa akin? I invited him here para makilala mo. Nakangising sabi ni Felicitas. Ikinawit pa ang braso sa braso ko. Para next time na mag-ghosting siyang muli, ikaw nang makakalaban niya. Pabiru pang dugtong nito sa katumingin kay Zoe. Mukhang may pinagkakaabalahan ka na naman, Daddy. Isa na naman ba sa bago mong collections? Iha, Bit Clara. Nagkamali lang siya ng event na pinuntahan. Gusto niyang umalis, pero pinigilan ko. Anang matanda sa anak nito. Tumaas ang isang kilay ni Felicitas. Nagkamali ng event? Nagdududang tanong nito, saka tiningnan mula ulo hanggang paa si Zoe. Bago pa mapunta kung saan ang usapan, ay kinamayanan niya ang matanda. Nice meeting you, Don Felipe. At huwag niyong paniwalaan tong anak niyo. Hindi ko ugali ang mang-ghosting, lalo na kung kasing ganda ni Felicitas. Nambobola ang sabi niya. Talaga lang naging busy ako sa karir ko ng mga panahong yun. But it did not stop me from contacting here. Kaso ay bilinak na niya ako sa lahat ng mga social media accounts niya. Pagdadahilan niya sa matanda. Flirt talaga ng lalaking to. Nagmamaktol na bulong ni Zoe habang lumalayo kina Felicitas.
Mabuti na lang at nakita niya si Desmond. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-excuse sa mga ito dahil mukhang gusto pa siyang i-interrogate ni Felicitas sa pag-gate crush niya sa party. Gate crushing? Natatawang sabi ni Desmond nang sabihin niya ditong nagkamali siya ng party na pinuntahan. Don't worry, hindi ka na ngayon nag-gate crush dahil ikaw ng date ko sa gabing to. Pilit na ngumiti siya habang ang kanyang mga mata ay hindi mapakali dahil tuluyan ang naglaho sa paningin niya sina Felicitas at Lucas. Mukhang may something palang dalawang yun ah. Pinamulahan siya ng mukha ng mapansing. Nakatitig rin sa kanya ang ama ni Felicitas at ang iba pang mga kalalakihang naroroon. Ito nga pala ang misyon niya, ang pukawi ng atensyon ng lahat ng mga kalalakihang naririto. Pamisteryosong nginitian niya ang matanda. Parang gusto ko nang suntukin lahat ng mga lalaking nandito. Narinig niya ang bulong ni Desmond sa kanya. Kunot noong napatingin siya rito. Parang lahat na lang ay gusto kong makasama. Nagsiselos na talaga ako. I won't roam around the bush anymore, Clara. I like you. Feeling ko nga, in love na ako sa'yo. Anito sa kanya. Parang gusto na niya itong sampalin. Pinagtangkaan siya nitong paslangin para sa childhood sweetheart nito. Pagkatapos sa isang iglap lamang ay, sasabihin ito sa kanya na in love na ito sa kanya? Para lang bang damit kung magpalit ito ng feelings? Clara. Hinawakan ito ang isang kamay niya. Ngunit parang napapaso na binawi niya ang kamay palayo dito. May sasabihin sana siya nang biglang mangunot ang noo niya. Nakita niya si Lucas na umaakyat ng hagdan kasama si Felicitas. Sinamantala na ni Lucas ang pagkakataon para makuha ang mga kailangan niya sa kumpanya ng Leyanes Enterprise. Pasimple niyang pinainom si Felicitas ng gamot para mag-hallucinate ito at saglit na hindi mapansin ang ginagawa niya. 20 minutes lang ang epekto ng gamot na yon. Kaya kailangan niyang bilisan ang kilos bago pa ito bumalik sa normal na pag-iisip. Tawa ng tawa si Felicitas habang siya naman ay mabilis na hinahanap ang mga kailangan niyang documents. Mabilis ang kanyang mga kilos. Isang pagkakamali lang niya ay mapapahamak hindi lamang siya, kundi pati na rin ang buong grupo. Kinuha niya ang kanyang phone at kinuna ng larawan ng lahat ng mga documents na kailangan niya. Pagkatapos ay ipinadala niyang iyon lahat sa kanyang ama. Saktong 19 minutes ay tapos na ang lahat ng mga kailangan niyang gawin. Dilapitan niya sa Felicitas na tawa ng tawa sa isang sulok habang waring may kausap na kung sino. Isang minuto na lamang ay babalik na muli sa normal ang pag-iisip nito, kung kaya't inalalayan niya itong tumayo palabas ng opisina bago pa sila mabisto ng ibang tao doon. Paglabas ng pinto ay hinagkan niya ang dalaga at inilagay sa loob ng blusa nito ang isang kamay niya dahil alam niyang nahahagip na naman sila ng CCTV sa may hallway patungo sa opisina ng ama nito. At least ay hindi magiging kahina-hinala ang mga kilos niya dahil iisipin lamang na makakakita sa kanila na may ginawa silang milagro ni Felicitas sa loob ng opisina ng ama nito. Nang makabalik sa normal na pag-iisip si Felicitas, ay magkahagka na silang dalawa. Naramdaman niya ang hinihila siya nitong muli pabalik sa loob ng opisina. But he insisted na lumabas na sila at bumalik na sa party. Nagpoprotesta ang mukha ni Felicitas nang tingnan siya. Lucas? Hindi magandang mahuli pa tayo ng father mo dito. Dahilan na lamang niya sa dalaga. Ang totoo ay hindi naman siya interesado sa kung ano pa man ang gusto nitong mangyari. Ang pakailang naman niya ay makuha ang mga informations na kailangan niya. No more, no less. At ngayong nakuha na niya iyon, ay gusto na niyang umuwi kasama si Zoe. Pagbalik nila sa party, ay si Zoe kaagad ang hinanap ng mga mata niya. Pero kaagad dumilim ang mukha niya nang makitang nag-e-enjoy ito ng husto habang kasama ni Desmond. Napansin na rin niya si Don Felipe na panakanakang umaaligid sa babae. Iba talaga ang appeal ni Zoe. Kung napakaganda na nito, ay mas lalo itong naging maganda ngayon sa ayos nitong kulot-kulot na buhok. Animalistic ang look nito ngayong gabi. Yung tipo ng babaeng nangaakit pero class na class pa rin ang dating. Maya-maya ay natigilan siya na mapagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Napipiko na ako sa'yo. Ako ang kasama mo. And yet malayo ang tanaw ng mga mata mo. Nakairap na sabi ni Felicitas sa kanya. Sinundan nito ng tingin ang tinitingnan niya.
Mukhang lahat ng lalaki dito balak akitin ng gatecrasher na yan ah. Akmang lalapitan ni Felicitas ang kinaroroonan ni Zoe, ngunit mabilis niya itong pinigilan at hinagkan muli sa labi. Sa pinakasulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagkunot ng noo ni Zoe habang nakatingin sa kanilang dalawa. Selos ba ang nakikita niya sa mga mata nito?